Ayun, mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol. Kumusta po kayo? Sa araw na ito mga idol ay may isang followers tayo na nag-request at nagtanong kung ano nga ba ang ating pananaw doon sa ginawang vlog ni Ate Minggay, mga sagot sa mga basher. Well mga idol, samahan nyo ako sa ating vlog nito. At ito ang ating bibigyan ng punto de vista, mga reaksyon, sapagkat habang ako po ay nanonood ay mayroon akong mga punto na nakita at nais ko pong ipahayag sa inyo. Alam niyo po ba mga idol na sobrang naawa ako. Naawa ako kay Ate Minggay habang pinanonood ko siya. Pero sa kabila ng awa ko sa kanya, humanga ako. Humanga ako sa katapangan na kanyang pinakita. Dahil very smart siya magpaliwanag. At talagang naipaliwanag niya ang lahat ng mga pambabas na ginawa sa kanya ng mga basher. Ngayon, habang pinanonood ko at pinapakinggan ko ang kanyang mga sinasabi mga idol, may isang bagay na sumagi sa isip ko. Kasi po ganito yon. Makikita po natin, with due respect po kay Kuya Buknoy, makikita po natin na sila Kuya Buknoy, sila Ate Minggay ay nagbibigay po ng pasasalamat sa ka-business. At hindi po nila isinasantabi ang mga tulong na nagawa ng ka-business para sa kanila. Sa kabila ng lahat na sila ay lumayo. Pero ang tanong mga idol, binabas pa rin siya. At ang nambabas sa kanya, doon po sa aking pag-aanalisa, ay mga followers din po ng mga ka-business. Okay. Paling tayo kay Intoy. Si Intoy naman po mga idol, tahimik lang. Tahimik lang si Intoy. Hindi siya nagbabanggit patungkol sa ka-business. Ano po, basta good vibes lang siya, dire-diretso siya sa kanyang vlog. Pero binabas pa rin po si Intoy dahil, ang sabi ng ilan, hindi daw di umano marunong si Intoy magpasalamat dahil hindi man lang nababanggit sa kanyang mga vlog. Well, sa punto de vista sa dalawang ito, si Buknoy nagpapasalamat, si Intoy ay hindi siya nagpapasalamat, hindi niya na sinasabi sa kanyang vlog. Pero alam ko na sa puso niya ay hindi makakalimutan na ang ka-business ang gumawa ng kanyang channel. Sangkat nakikita natin yan. Pero parihas na babas. Ano ang punto rito mga idol? So ibig palang sabihin mga idol, hindi ang punto ng pagpapasalamat o hindi ka nagpapasalamat sa ka-business ay punto ng pagtutulig sa o pag-question sa kanila. Kundi ako para sa akin, ang punto kung bakit nababas ay dahil sa umalis sila sa ka-business. Ito po yung pinakamaliwanag eh. Parehas silang umalis. Si Ate Minggay at si Buknoy, parehas sila nagpapasalamat. Nire-recognize nila yung tulong na binigay ng ka-business. Pero pandun pa rin. Patuloy pa rin po silang tinutulig sa. Anong pinabalis kanila? Kawalan daw ng respeto ni Ate Minggay. Maraming mga bagay-bagay na ibinibigay na negatibo kay Ate Minggay. Pero nasagot naman yan ng tama. Ako sa aking pananaw, ganito lang po yun mga idol. Siguro wala tayo sa panahon at wala tayo sa punto para tuligsain at ibas si Ate Minggay. Bakit? Dahil katulad nga ng sinabi niya, may mga pangyayari, may mga naganap behind the scene, off-cam, na hindi natin nakita. Maliwanag po yung sinabi niya. Napakalalim po ng sinabi niya. Sabi nga niya, kanyang hinintulad ng kanyang sarili. Sabi niya, ang nakikita niyo sa akin, maganda ako dyan sa camera. Naka-filter po yan. Dahil may mga bagay na maganda sa camera dahil naka-filter. Pero sa totoong buhay ay hindi maganda. Malalim po yan. Malalim po yan. At kung atin pong ikukunikta at bibigyan ng malalim na pag-aanalisa, so ibig sabihin mga idol, yung kanilang paghihiwalay ay mayroon talagang nangyari na hindi maganda, bagamat nandyan yung respeto ni Ate Minggay para sa kanila, nandyan po yung pagpapasalamat at pagtatanaw ng utang na loob, hindi po niya dinidetalye kung ano man po ang mga bagay na yan. Dapat doon pa lang nakikita yan ng mga tumutulig sa kanya sapagkat malaking bagay yan sa punto ng usapin ng pagrespeto. Wag natin, kumbaga wag natin i-trigger ang isang tao kasi alam niyo po kung mati-trigger yan at magsasabi yan kung ano yung mga nangyari behind the scene, behind the cam, baka po mas lalong magulat tayo at mas lalong tuligsain natin siya.
Ito nga na nagpapasalamat siya. Ito nga na may mga action lang siya na maaaring hindi natin nagugustuhan. Tinutuligsan natin. Well, normal yun eh. Kasi mayroon siyang pinagdadaanan. Andyan yung emosyon sa kanya. Andyan yung damdamin sa kanya. At marahil para sa akin, kaya lang siya nagkakaganito na at least pinapakita niyang okay. Okay pa rin ang lahat. Dahil siguro, napag-usapan nilang mag-asawa na ilagay na lang sa ayos at tingnan yung mabuting nagawa ng ka-business para sa. Hindi naman po may sasantabi, di ba? Sabi niya, natulungan si Buknoy. Pero yung buong kabuuan na sinasabi na natulungan sila ng ka-business, natulungan si Buknoy, doon nung nagkasakit siya. Sabi nga ni Ate Mingjay. Pero bago sila magka-business, may trabaho sila. May trabaho sila, may pinagkakakitaan sila. Na nawala nung nandoon na sila sa ka-business dahil na-divert ang kanilang atensyon doon sa kanilang trabaho. Pinaliwanag yan niya. So dapat maunawaan natin. Pangalawa, ako para sa akin, yung bigyan pa rin natin sila ng privacy sa kanilang sarili. Privacy sa kanilang sarili. Marami siyang binanggit, no? Ito, hindi na to sa akin, no? Sinabi naman niya na nung panahon na nag-vlog, walang pasintabi, walang sinabi kung pwedeng mag-vlog. Sinasabi ko ito dahil sinabi ni Ate Mingjay, ha, mga idol. Huwag niyo po akong i-misquote. Sinabi ko ito dahil sinabi niya doon sa kanyang vlog. Inuulit ko lang po yung kanyang sinabi. So pagpapakita pala lamang yun ng mga idol na dapat sa mga pagkakataong yan, mayroon silang dapat privacy. Hindi na po nakakonekta dahil humiwalay na po sila, umalis na po sila. So dapat ay nabibigyan sila ng privacy. Importante po yun. So, sa akin lamang, sa lahat ng tumutulig sa para kay Ate Mingjay, hiramin nyo ang sapatos o tsinelas ni Ate Mingjay para mas makita ninyo ang kanyang mga nakaraan, ang kanyang mga karanasan, ang kanyang nararamdaman, ang kanyang emosyon. Kasi sobrang naawa ako sa kanya eh. Pero in a way, humanga ako sa kanyang katapangan. Matapang siyang magsalita. Napakaganda ng kanyang paliwanag. At alam ko, yung paliwanag na yan, swak na swak. At talagang, ang hindi lamang makakaintindi at makakaunawa sa kanyang paliwanag ay yung mga taong sarado ang isipan. Pero buksan natin ang ating isipan. Tingnan natin yung aspeto na kunin natin yung mga punto de vista, both sides. Katulad ng sinasabi ko, inuulit ko, paunahan ko kayong mga idol. Hindi po ako nambabas ng sino man dito. Ang pinupunto ko rito at inaanalisa yung pong mga sinabi ni Ate Mingjay. Kasi maliwanag po ang kanyang mga sinabi. Mula po sa una na kanyang mga pinapahayag. Dati pa doon pa sa unang vlog, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kitang-kita mga idol, mayroon silang pinagdaanan. Maswerte lang dahil hindi ito inilalabas ni Ate Mingjay bilang respeto pa rin sa taong kanyang pinanggalingan. Ganoon din po si Intoy, di po ba? Si Intoy hindi ayaw na niyang magsalita, ayaw na niyang balikan, ayaw na niyang pag-usapan ang mga bagay na yan. Bakit? Andyan pa rin po yung respeto na yan, hindi pa rin po nawawala. Kaya lang, huwag natin pilitin na ibalik yung dati. Para sa akin, sa mga followers na po ng ka-business na nagko-comment doon sa kay Ate Mingjay, wag natin pilitin na ibalik ang dati. Hayaan natin kung ano ang katayuan ngayon nila Intoy, nila Ate Mingjay at Buknoy, ni Intoy at ni Nika. Hayaan natin sila. Kasi una po sa lahat, maging masaya tayo sa tagumpay na naabot nila. Tingnan ninyo ha, ngayon, malaya silang nakakapag-vlog. May oras silang mag-upload kung kailan nila gusto mag-upload. Nakakapag-upload ba sila? Madalang lang. Madalang. Dahil kung ating titingnan, may oras ang pag-upload. Hindi pwedeng magkasabay-sabay. Hindi po ba? At siyempre, yung mga vlog nila, minsan, nasasala pa. Hindi pa rin, kumbaga na ilalabas nila yung sarili. Pero ngayon, kita nyo, matapang siya, nagpapahayag. Dapat sa puntong itong mga idol, huwag natin pilitin ang isang tao na unawain tayo. Huwag natin diktahan. Kung ayaw niyong manood sa kanila, sa kay ate, huwag kayong manood. Pero huwag to the point na pupunta doon at ibabas natin sila. Kasi ang ibig sabihin doon,
pinipilit natin yung paniniwala natin na lunukin nila. May pinagdadaanan niya eh. Mayroon nga pong karanasan yung tao. Karanasan na siya lang ang nakakaalam. Karanasan na sila lang ang nakakaalam. Maswerte nga tayo dahil hindi yan inilalabas niya bilang respeto sa kanilang pinagsamahan at pinagdaanan. Kaya ako para sa akin, yung mga nambabasya at imingay, halaka. Pag napuno yan, at magsalita ng kung ano yung talagang nakita, naranasan niya behind this, baka mas lalo kayong magalit sa kanya. Di po ba? Baka mas lalo tayong, mas lalo siyang mabas sa mga ganun. Oh. Sa akin lamang, ano lang tayo, bigayan lang. May kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong mga nararamdaman. At ito yung hindi dapat saklawin ng kahit na sino man. Ang mga nararamdaman natin ay hindi na dapat saklawin yan ng kahit na sino man. Pero once and for all, gusto kong payuhan si Ate Mingay. Una, maging matapang ka, Ate Mingay. Harapin ang katotohanan. Maging matapang kang harapin ang katotohanan. Kung sa tingin mo, wala ka namang ginawang masama, din malinis ang kalooban mo. Huwag kang mag-alala dyan. Hayaan mo na yung mga basher na yan. At least, alam mo sa punto, alam mo, pag-aralan mo ang mga basher na yan, kung sino ang mga basher na yan, at kung alam mo, doon mo mapatanto na, ito pala ang totoo. Di ba? So, sa punto ito, sapat na siguro na sa puso ninyo, pinapasalamatan ninyo ang taong pinanggalingan. Sapat na yun. Hindi nawawala sa inyo, sapat na yun. Then, tuloy-tuloy nyo yung pagbablog ninyo. Kung ano yung direksyon, huwag kang magpadiskarel. Huwag kang magpadiskarel. Kaya nga lang, parang nakikita ko, maganda nga rin pag nagsasagot ka, at least maganda yung views. O, di ba? At talagang lumalabas yung pagka-smart mo. Magandang topic ngayon, no? Madami siyang mga sinabi, mga idol. Panoorin nyo po, panoorin nyo. Tapusin nyo ang kanyang video na yan. At siguradong mapapaisip ka sa mga sinabi niya. Di po ba? Meron nga sinabi na, tanungin mo si dahil hindi ako magsasagot niyan. Sila ang tanungin mo. Kung sumagot sila, saka ako magsasagot. So, doon pa lang sa mga tinuran niya, sa mga sinabi niya, mapapagtagpi-tagpi mo mula sa umpisa ng kanyang sinabi sa pagsagot doon sa mga basher, mapapagtagpo niya. Bagamat ang comment section ang pinapatungkulan, mapapagtagpi natin na mayroong mga naganap na hindi natin nakita. At ang mga naganap na yan na hindi natin nakita, bukod tanging si Buknoy at si Ate Mingay lang ang nakakaalam. Sila ng kanyang unang tahanan. Yun lang, wala na pong ibang. At hindi tayo pwedeng makialam bilang manunood. Kasi hindi nga po, yung nakikita natin sa camera, ang siyang totoong nagaganap. Dahil mayroong mga nagaganap behind the scene na sila lang ang nakakaalam. Kaya por respeto, humihingi tayo ng respeto. Bakit hindi natin respeto si Mingay? Bakit hindi natin igalang ang kanyang nararamdaman? Bakit hindi natin igalang ang kanyang saloobin? Bakit pipilitin natin na ilabas ito sa pamamagitan ng mga kontradiksyon? Ng mga statement sa comment section. Alam niyo po mga idol, ako nagtataka kasi ganoon din po yung nangyayari sa akin. Sa akin din, ang dami na rin pong mga nambabas. Ang pinagtataka ko lang, kasi kung titingnan mo itong mga account na ito, klaradong-klarado ang iilan doon mga dami account. Why? Kasi bagong created na account. At na-create ang mga account na ito the time na umalis ang mga kagawang. So kung magbibigay ka ng conclusion mga idol, ano ba yun? Nagsulputan sila nung umalis ang mga kagawang? At kung nagsulputan sila nung umalis ang mga kagawang, sino at saan galing ang mga account na ito? Di ba? Sigurado ako sa akin, marami na namang magagalit, sasabihin ng babas ka. Sasabihin tumahimik ka na lang. Hindi po reactor po ako, nagre-reaction lang po ako. Ayaw ko lang pong makikitang may taon nasasaktan, lalo na kung babae yung nakikita ko. Nasasaktan.
Pero Ate Mingay, keep going. Nakita ko yung tapang mo kung paano mo i-handle. Nakita ko yung paano mo dalhin sa kabila ng lahat na andyan yung panggigigil mo na ipapaliwanag mo ng maayos sa pamamagitan ng isang kalmado, relax na paliwanag. At alam ko, kumbaga napupuntuhan mo sila doon sa mga paliwanag mo. And congratulations to that attitude. Saludo, hanga ako sa ganyan. So sa lahat po ng ating mga followers, mga idol, ito na po yung panghuling sasabihin ko para po sa puntong ito. Sa lahat po ng mga nambabas po sa Kilakabuknoy, hindi po ako kumakampi sa kanila. Hindi ko rin binabas ang sino man dito. Ang sa akin lamang ay ang paliwanag na sana makatulong. Una, huwag nating pilitin ang ating sariling opinyon na paniwalaan dahil hindi natin alam kung ano ang mga nangyari sa nakaraan. Pangalawa, igalang natin ang sino mang tao na makakaharap natin, lalo na pag ang pinag-uusapan ay privacy. Pwede tayong humingi ng pasintabi bago gumawa ng aksyon. Napaka magandang hakbang yan bilang pagpapakita ng respeto sa kapwa. Alam niyo po, ang respeto katulad ng sinasabi ko, hindi po ito hinihingi, hindi po ito hinihiling, pero ito po'y kusang ibinibigay sa taong karapat-dapat na igalang at karapat-dapat na irespeto. Mga idol, pa-comment nga po sa comment section kung ano po ang inyong saloobin patungkol po sa mga puntong ito. Upang sa ganon, mabasa ko po ang inyong mga punto de vista at pagkatapos naman po ay magbigay naman po sa akin ng additional information kung ano naman po ang iyong mga saloobin. Sa muli po, kaparte kayo ng vlog na ito bilang tagapanood, huwag niyo pong kalimutan sana i-follow ang ating channel. Upang sa ganon ay patuloy pa po ninyong masubaybayan ang ating mga susunod pang reaction video. Sa muli po, please do connect and follow Kagawang Buknoy Official. Suportahan po natin. Then, Nika, Intoy and Nika Adventure. Pakisuportahan po natin sapagkat mga idol, sila po ang mga taong nais din naman pong magtagumpay sa larangan ng social media. Ang tagumpay nila ay nasa ating na mga taga-suporta. At huwag niyong kalimutan, taong gala, God bless us all. Bye-bye.